Magandang umaga mga kapatid. Meron po tayong 5 bagay na pag-aralan ngayon at meron ibahagi po sa inyo at 5 bagay po ito patungkol sa ating buhay, sa ating parts of our body. Kaya ito po una, guard your ears. Sinabi po dito sa Proverbs, Kawikaan 4:20 po, na nakalagay po dito, "Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi." Diba? Makinig, napakahalaga po ang pakinggan. Lalo na po sa pagbabasa po natin ng Biblia. Ibig sabihin, unawain po natin ng maayos ang salita niya upang lalo po nating maintindihan kung ano ang kung ano po ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga po na bantayan po natin ang ating pakinig. Dito po sa sabi niya, sapagkat buhay ang nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Kaya napakahalaga po na maging bantay po tayo sa ating mga iniisip. Pahalagahan po natin ito. Kasi ito po yung pag-aaralan po natin, yung una po, yung binanggit ko na bantayan po natin ang ating tenga. Pangalawa po, bantayan po natin ang ating puso. Pangatlo po, bantayan po natin ang ating bibig. At pang-apat po, bantayan po ang ating mga mata. At panglima mo, maging bantay po tayo sa ating mga paa. Yung mga 5 bagay po na yan na dapat po nating malaman sa ating buhay. Kaya ito po, sa akin din po na pag-aralan ko po, nagre-reflex po din po ito sa pag-iingat ko rin po sa aking sarili. Kaya una po, nabanggit po dito ng Proverbs na anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia po dito, yung tinutukoy niya na dapat po natin ikiling ang ating mga pakinig. Ibig sabihin, unawain at pakinggan. Yun po ang kahalagahan. Pangalawa po, guard your heart, yung ating mga puso. Lagi bantayan po natin ito. Sinabi po ng 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. O ibig sabihin, ito po ang mahalaga po ang ating puso dahil ito po ay dinadaluyan po ng buhay. Ito po siya po nagdadala ng ating mga ugat para magkaroon ng circulation. Ang ibig sabihin, minsan ang ating puso masyadong sensitive, offended, kapag medyo pinipikon o na-offend tayo sa salitang mabigat na salita. Pero ibig sabihin nun, pag na-offend ka, isipin mo rin po na ang ating puso ay na-offend man, pero may mga bagay na dapat nating unawain at intindihin at ating mararamdaman kung tama po ba ito o masama. Mali po ba ito o tama. Kaya dapat po nating unawain at mararamdaman sa ating puso na ito rin po ang magiging matatag po tayo sa ating buhay. Di po ba may mga bagay na minsan ang tao kapag failure na, hirap na sila, wala na iniisip nila, wala na po silang pag-asa sa buhay. Iniisip nila, ang solusyon nila, magpakamatay. Pero hindi nila alam, mamatay ka sa pisikal, pero yung espiritu mo, kapag kinitil mo ang buhay mo, akala mo ba tapos na ang buhay, tapos na ang wala nang paghihirap, yun ang iniisip mo. Pero hindi mo alam na ang espiritu mo sa walang hanggang kamatayan po yun, walang hanggang kaparusahan. Magdurusa, akala mo tapos na, wala nang paghihirap. Pero sa pangalawang buhay, pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Walang kapatawaran ang gagawin mo, kaibigan, kapag gagawin mo sa buhay mo yan. Kaya dapat mong tanggapin, piliin ang tama sa puso mo, sa buhay mo. Piliin mo ang tama na magkaroon ka ng Diyos sa buhay mo upang maging matatag ang iyong damdamin, magiging matatag ang iyong mga saloobin sa puso mo upang manatili kang maging
maging kalmante, maging matatag sa iyong buhay upang manatili kang ah, meron kang paggalang sa Diyos, meron kang pagmamahal sa Diyos na tunay. Kasi kung tutuusin po, tayo po talaga makasalanan. 'Di po ba? Ang ating mga sarili noon nung hindi pa nung ang Panginoon nung tayo ay makasalanan pa, saan po nagmula ang kasalanan? 'Di po ba dahil sa ating ninuno, sa ating kay Eva at Adan. Kaya dahil hindi sila sumunod sa instruction ng Diyos na wag mong gawin 'to, pero sinuway nila ang Diyos sa buhay nila. Kaya nagkaroon ng paghihiwalay ang relasyon. Naputol po 'yun, pero ang Panginoong Hesus, ang pag-ibig niya, binigay niya ang Panginoong Hesus bilang pampalubag loob, at siya yung tumubos sa ating mga kasalanan upang tayo muling maidugtong ang ating relasyon sa Diyos at saka sa tao. Kaya ang Panginoong Hesus, siya yung pinaka mediator, siya yung namagitan sa atin upang tayo ay paglapitin, upang makadirect tayo sa Ama, upang makalapit muli tayo sa Diyos. Kaya binigyan niya, dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanya, nagkaroon tayo muling pribilehiyo na tawaging mga anak ng Diyos. Yung sinasabi po ng John 1:12, John 1:12, binibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos doon sa sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya malinaw po na dapat po nating pahalagan ng ating puso. Dito, isapuhay natin, isapuso natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos, lalo na po sa salita ng Diyos. Dahil sa pinakinggan po natin ang salita ng Diyos, inunawa po natin, ngayon isinapuso naman po natin. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin ang salita niya na sa puso ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Pangatlo po, guard your tongue. Guard your tongue. Nakalagay po dito sa Proverbs 4:24 na hiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwael na labi ay ilayo mo sa iyo. O di po ba? Naging aware po tayo sa mga pananalita, hindi sa mga bagay na pagmumura. Kasi bago na po tayo eh. Anak na tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos banal. Kaya tinuturuan niya tayong maging banal habang nandito po tayo sa lupa. Kaya ang bawat gagawin po natin, ang ating mga sasabihin ay may biyaya. Magkaroon ng biyaya sa mga nakikinig, upang doon sa mga nakikinig, magkaroon mo sila ng kaisipan na sa isa puso at sa kanilang mga bibig, maibukas sa kanilang bibig na yung salita ng Diyos, yung maging mahinahon sa pananalita, wag masyadong magagalitin. Ako minsan po magagalitin, pero binabawi ko po. Humihingi agad ako ng patawad, at nais ko po talagang hinihiling sa Panginoon na patawarin ako at baguhin ako. Yun po, kasi hindi po perfecto tayo. Nag-aaral pa lang po tayo sa ibabaw ng lupa na ito, na dapat po nating i-maintain ang ating mga sarili na lalahanin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos, yung mga bilin niya. Kaya ito po, hindi lang po ako ang natututo, ganun din po, natututo po ako sa mga tinuturo ko rin po sa akin sarili, kasi ito po ay salita ng Diyos. Wala pong pinipili ang Panginoon sa atin. Kaya dapat po nating maging aware sa pananalita po. Dito po sa Matthew 12:36 po, dito po sinasabi po na dapat may mga paalala ang Diyos sa atin, na dapat po nating aware tayo sa ating mga bibig. Ito po. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Di po ba? May paghatol po ito ng lahat po ng ating sasabihin.
hahatulan tayo ng doon sa ating mga sinasabi. Kaya pag 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 nilay-nilayin at pakauntiin natin ang ating mga sasabihin. Ibig sabihin, pag-isipan po natin ang ating mga babanggitin na huwag po tayong magkasala sa Diyos. Kasi maunawaan lang po natin yan, magagawa lang po natin ito kung ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso natin. Kasi ito na po yung templo ng Diyos, yung katawan natin. Kaya dapat po natin, pag nilay-nilayin po natin yung bawat babanggitin po natin. Kasi hahatulan tayo sa pamagitan ng mga pananalita natin. Kaya kahit ako rin po, natututo po talaga ako sa aking buhay na dapat din po pahalagahan ito at isipin kasi hahatulan tayo sa gusto natin po, hahatulan tayo sa mga pananalitang malaswa, sa mga pananalitang mapagmura, mga pananagutan natin sa Panginoon yan. Kaya bilang paalala sa atin, ah, pag-aralan nyo po sa inyong Biblia po. Dito po sa Matthew 12:37 sa baba po, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hatulang ka. O di po ba, sa pananalita dito po tayo nagpupuri sa Diyos, sa bibig natin, sa pananalangin, dito po tayo nagiging banal. Pero kapag yung mga pananalitang hindi kalugod-lugod at kaayaya sa pandinig ng Diyos, dito din po tayo hahatulan. Kaya ingatan po natin ang ating mga bibig. Ingatan din po natin ang ating mga puso. Ingatan din po natin ang ating mga pandinig na dapat po bago po bigkasin at isa puso at bigkasin natin ating bibig, pag-aralan po natin at isipin mo natin kung ito po ba'y nakakalugod sa Diyos. Pang-apat po, yung guard your eyes. Yung bantayan po natin yung ating paningin. Dito po sa Matthew 6:23. Dito po, excuse me, na ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung ang tapat niya ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Di po ba? Kung maliwanag ang iyong paningin, ibig sabihin nakikita mo yung liwanag ng buhay. Nakikita mo yung mabuti at masama. Nakikita mo yung mga bagay na ito po ba'y mahalaga sa paningin ng Diyos o mahalaga po ang ating paningin sa mga bagay na piliin natin yung liwanag ng ating buhay na upang hindi po tayo madarapa kapag ito ay nasa sa madilim na ating nilalakaran. Ibig sabihin, masdan po natin ang ating mga ginagawa kung ito po ba'y nasa kaliwanagan kasi dalawang bagay ang ginagawa ng tao. Gumagawa siya ng isang bagay na masama, mas pinipili niyang gumawa ng kasamaan kaysa kabutihan. Kasi doon sa kabutihan, naliliwanagan mo yung nakikita mo yung ginagawa mo kung tama po ba ito. Kung nakikita mo yung katotohanan, nakikita mo yung, napagmamasdan mo yung kabutihan ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Nakikita mo yun. Kasi sinabi nga po ng Bible na si Jesus ang liwanag. Siya po talaga, kung nakikita mo siya, nakikita mo yung kabutihan at yung mga kaparaanan ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao pa. Ngayon yun yung pong steps para sundan natin ang mga steps na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Paano siya nagmahal, nagkaroon ng kapangyarihan na magpagaling at magpagaling ng mga may sakit at nagpakita ng mga bagay na himala. Ganon din ang ating pagmasdan kung gaano niya ginawa yun at paano niya tayo pinamahalaan sa buhay natin. Kaya sundan po natin yung liwanag, yung makita natin sa buhay natin yung tama at mali upang maging matatag tayo sa buhay natin. At isipin natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Na
patuloy tayong magliwanag sa ating kapwa, na magbahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan na mula sa Diyos, upang hindi rin po sila dumating man sa buhay nila na magkaroon man sila ng pagsubok sa buhay, makita nila yung liwanag ng Panginoong Hesus sa buhay nila, magkaroon sila ng pag-asa sa buhay nila, upang manatili din po silang maging matatag sa buhay nila. Yun po ang kahalagahan ng paningin. At minsan nga po, pag nakakita na tayo ng mga bagay na um, masama, na minsan nanlalait po tayo, nakikita natin, hunahatulan na natin ang ating kapwa. Mali po. Wag po tayong tumingin sa iba. Tignan po natin yung ating sarili, na tayo rin po ay nagkakamali. Huwag po natin masdan, huwag po nating hatulan sila dahil sa ating mga paningin na ay siya gumawa na. No, hindi po lagi po nating masdan ang ating mga sarili. Kasi po yung pagturo nyo sa iba, katulad po niyan, yung nagtuturo po tayo, ay nakaturo po yung tatlo sa atin. Pasigit po tayong mali. Kaya wag po nating naka-points tayo sa iba ng pagkakamali ng iba. Masdan po natin ang ating sarili po lagi. Dahil hindi rin po tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya wag po tayo ng points kasi tayo, iniisip natin matuwid tayo dahil hindi po tayo nagkakamali. Hindi po, nagkakamali po tayo. Wag po tayong mag-points ng iba. Kasi magkakasala po tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya masdan po natin ang ating mga paningin, ingatan po natin ang ating mga paningin sa mga bagay na magkakasala tayo. Kaya wag po tayong matol, wag po tayong pwede po tayong mag-reminds kasi sa nakikita natin. Pwede natin punain kapag yung may pag-ibig. Hindi po tayo nakaka-offend para kasi matuwid tayo. Huwag po. Kung maaari po, i-remind po sa magandang way, in a nice way po, para makuha mo ang kalooban ng ating kapwa. Para upang andoon yung pag-ibig na galing sa Panginoon kapag gagawin po natin sa buhay yun. Kaya yun po ang kahalagahan ng mata. Huwag po tayong hatol ng hatol, at kung may mga bagay na nakikita po natin, pasalamatan po natin sila sa Panginoon, at pasalamatan po natin at ipag-pray kung ano man po ang ating nakikita. Kung may makita po tayong kamalian, ipag-pray po natin, hindi para hatulan sila. Yun po ang kahalagahan ng ating paningin. At yun din po sa panghuli po ay yung guard your feet, yung bantayan po natin yung ating mga lakad. Ibig sabihin yung ating mga plano sa buhay. Bantayan po natin na wag po nating pangunahan ng Diyos sa ating sa ating mga plano, na ay ito, pupunta po ako ng ibang bansa, pupunta po ako sa ito. Kundi ipag-pray muna natin, hilingin po natin kung kalooban ng Panginoon. Dito po sa Proverbs chapter 4, 26, sabi niya po, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang iyong mga lakad. Ibig sabihin, plano po ito. Kung ano man po yung mga lakad po natin na mga importante, pero ipasangguni po natin muna sa Panginoon. Huwag tayong yung bara-bara kumilos na, taranta ka, kung saan ka pupunta, alis ka. Hindi po, bago po gawin yan, pray muna, panalangin muna natin, isanggunin muna natin ito po sa Panginoon upang may guide tayo. Hindi po tayo maging failure, hindi po tayo magkaroon ng pagdarapa sa ating paglalakad. Hindi po tayo madidisgrasya, hindi po tayo mauuntog, hindi po tayo mapapahamak. Kaya mahalaga po na bawat landas na ating lalakaran, planuhin, ipag-pray muna sa Panginoon kung ito po ba'y kalooban niya o hindi. Kaya mahalaga po talaga na huwag po tayong mapahamak. Kaya ano man po ang ating gagawin, ano man po ang ating planuhin, isangguni lang po natin. Kasi marami pong napapahamak sa pagmamadali. Kasi
hindi mo alam paglabas mo diyan nauntog ka, nasagasaan ka. Kaya dapat po laging nagdahan-dahan, magplano, kahit ako po nagtitinda po ako sa Divisoria, nandun po yung prayer ko, nandun yung hiling ko sa Panginoon, ng andong prayer ko na, Lord, gabayan niyo po ako sa aking pagpunta sa Divisoria, sa pagsakay ko sa tricycle, sa jeep, na makarating akong ligtas, makabalik akong ligtas. Kaya wala po tayong regret sa ating buhay kung nandun ang first priority natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya yun po ang atin pong napag-aralan ngayon, na dapat po ang 5 bagay na ito, yung pagbantayan po natin yung ating pandinig, yung ears, bantayan po natin yung ating puso, yung maging matatag at sa mga kahinaan. At pangatlo po, bantayan po natin ang ating bibig. At pang-apat po, bantayan po ang ating paningin, na huwag po tayong maging mapaghatol. At pang-5 po ay maging bantay po tayo sa ating mga lakad, sa ating mga plano po, na kailangan number 1 ang Diyos sa buhay natin, upang wala po tayong regrets. Nandun po lagi yung pasasalamat sa Panginoon, nandun yung pag-ibig niya, andun po lagi yung pag-guide niya, lalo na po ang banal na Espiritu Santo na siyang nagga-guide sa atin. Andun po yung laging pleasing sa Panginoon, na please Lord, help me, guide me, Panginoon, lalo na po sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Mahalaga po talaga ito mahalaga po ito na lagi po nating pagbubulayan ng salita ng Diyos, upang marami pa po tayong matutunan. Kaya yun lamang po ang maibahagi ko, ang 5 bagay na sa ating parts of the body na kailangan pahalagaan po natin ito, mga kapatid. At hiling ko lang po sa inyo, mga kapatid, na isubscribe nyo po ko, at inspiring po talaga na magbahagi po ako ng salita ng Diyos, at marami pang matutunan po. At hindi lang po sa aking sarili, sa aking mga pamilya sa buhay, mga kaibigan ko, at kayo po, mga kaibigan ko po na makikilala ko pa po dito sa social media po. Subscribe nyo lang po ako. At alam nyo po, makakatulong po kayo sa akin sa pamagitan pag-subscribe nyo po sa akin. Kahit baguhan po ako, alam mo po, masarap po talaga yung magbahagi ng salita ng Diyos. Nagkakaroon po kami ng, hindi lang po sa pag-aaral po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lumalabas po kami sa araw ng gawain, nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. At Gospel of God, doon po sa mga squatter po, magpapamerienda, magpapakain doon sa mga kapatid ko po na hirap sa buhay minsan. Pero masarap po, yun nga po, masarap po ang magbigay kaysa yung tumanggap. Kaya maraming salamat po, at isubscribe nyo lang po ko. It's my pleasure po. I'm very thankful po para sa inyo na isubscribe nyo po kung mga kaibigan ko at mga kapatid ko, mga pamilya ko sa buhay, na ito po ay makatulong po sa pag-usad sa buhay, na magbahagi ng salita ng Diyos at makatulong sa kapwa, sa mga kabataan, lalo po sa squatter, mga maraming nagugutom. Pero yun po, kapurihan sa Panginoon, sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kadakilaan po. Maraming salamat po sa pakikinig, at willing pa po ko na magbahagi. Inspiring po kayo sa akin. At nagiging exercise po ito para maalis po ang pagkamahiyain ko po. Kasi minsan po natataranta po ko, na nahihiya po ako. Pero humihiling ako sa Panginoon na bigyan pa po ako ng lakas ng loob na magbahagi. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.